Bakit hinuli ng tropa? Nakatsinelas ang bak... What's up mga kabagis? This is Jubilito TV Official at ito na naman ang isang edisyon ng ating reaction video. So for today's reaction video mga kabagis, usapang pagbumotor naman tayo dahil on the recent viral video nga dito sa platform na ito at sa isa pang platform ay kung saan ay nagkaroon ng isang heated argument ang isang riders dyan sa Pilipinas, to be specific dito nga sa EDSA. Ganito kasi ang istorya mga kabagis, Itong si Riders, kasama niya ang kanyang backride or ang kanyang misis na ihahatid niya sana sa trabaho. But on the way, napapunta na sila sa kanilang trabaho, ay nasita sila ng isang MMDA traffic enforcer na kung saan ay nasita ang kanyang backride dahil nga ang kanyang backride ay naka-sandals lang. So as per sa rules and regulating guideline ng MMDA, ang backrider ay kailangang nakasapatos din. Which is yung rider nakasapatos siya. Tama siya doon. Pero ang issue dito, kung bakit sila natikitan, ay ang backrider ay nakasandals. Which is sa guidelines or sa pulisiya na ipinapatupad ng MMDA, kailangan pag sumakay ka ng motor, kahit ang backrider or yung OBR ay nakasapatos din. So dito nga, natikitan ang backrider. At dahil sa issue na ito, ang couple na ito ay humingi ng tulong kay Colonel Busita. Kilala naman po natin si Colonel Busita mga kabagis, Po siyang tinatawag nating community, yung RSAP or yung Riding Safety Advocacy of the Philippines, na kung saan itong si Colonel Busita ay umiikot sa iba't ibang parte ng Pilipinas upang ituro ang karapatan ng bawat riders at ang kanilang ang kanilang dapat ipaglaban pagdating sa kanilang ganitong pagsisita. At ito na nga nangyari mga kabagis, Itong si couple riders ay sumangguni at inilapit ang kanilang problema kay Colonel Busita. At hindi naman naging mahirap na para kay Colonel Busita na i-entertain tong couple na to. At nagkita pa nga sila sa lugar na kung saan ay nasita sila at question nga ni Colonel Busita ang pamamaraan o ang pagtitikit na ginawa ng MMDA enforcer. So ganire, nagkaroon na nga ng komosyon na dapat nga daw ay dapat hindi tinikitan ang backrider dahil nakasapatos naman daw po ang operator ng motorcycle. So from that standpoint ay nagkaroon na nga ng issue or lumaki na ang issue dahil nga ito ay na-upload sa social media at nagkaroon po ng iba't ibang klase ng komento ang inabot ng sitwasyon na ito. So on the other hand ay nagkaroon naman po ng isang official statement itong si retired Colonel Nebriha na head nga na po ng EDSA MMDA Traffic SAR at sa kanyang Facebook page ay inilahad nga po ni Colonel Nebriha ang kanyang mga guidelines pagdating po ang guidelines ng MMDA pagdating po dito sa ganitong klase ng sitwasyon ng panguhuli. At medyo may below the belt na mga sinabi pa nga si Colonel Bong Nebriha pagdating po dito sa ultimo pati yung pag-YouTube ni Colonel Busita, ang kanyang advokasya sa RSAP ay naungkat din ni Colonel Nebriha. So meron po tayong mga video clips dito na ikinumpile ko mga kabagis at hahayaan ko po kayo na i-analyze
At in the end of this video ay comment down below mga kabagis kung ano po ang inyong saloobin. Sino po ba ang tama sa pagkakataon na ito? At by the end of the video po ay sasabihin ko rin po ang aking personal na opinion pagdating po dito sa issue na ito. So panoorin po natin yung mga nakompile po nating video clips dito nga po sa issue between MMDA Colonel Nebriha at kay HP Colonel RSAP Advocate Colonel Busita. So panoorin po natin mga kabagis. Bakit hinuli ng tropa? Nakatsinelas ang backride. Ikaw, nanguhuli ka ng backride, nakatsinelas, hindi? Ito sir, Oh. yung driver lang po. Driver lang po sir. Yung kasama ninyo, turuan ninyo. Kawawa ang riders. Nakakalap patuloy kay sir. Pati ako naabala, tatakbo kami ng Tarlac. Hindi ko naman matiis ito, hindi na pumasok sa trabaho. Natawagan na. Okay po, papunta na po. Yung team leader, pakitawag na rin. Tama. Hindi na pumasok sa trabaho. Magkano sweldo mo sa trabaho mo? Isang araw? 611 po. Tira. Whole day na ang absent nito. Kung kinakausap namin si madam, mainit na ulo, kaya napunit na yung ticket. Pero dapat din niya pinunit. Ikaw man lumagay sa katayuan niya. Sa bagay sir, nandun na tayo. Dapat yung enforcer marunong. Kaya mo sinira, nabuisit ka. Kinaiblad na si madam eh. Hindi, kasi alam niya na mali ang ginagawa ng kasama nyo. Dapat ang enforcer marunong. Umabsent na sa trabaho. Ay sir. Partner, good morning. Ikaw ang supervisor. Opo sir. Itong ticket, Ano na ba nangyari? Ba't napunit? sira. Naiblad si madam, napunit eh. Alam mo kung bakit? Opo. Uunawain ninyo ha kung bakit niya sinira. Ito, ginusumot niya oh. Oo. Sira. Tinikita ng mister niya dahil nakatsinelas ang angkas. Ang pinag-uusapang wearing slippers Is yung rider. is yung rider, yung driver, hindi yung back rider. May laban naman ho kayo dito kasi tama naman po yung sinabi ni sir. Ngayon kasi natikitan ho to. Kasi naisulat na po yan. Yung ano na lang tawag nito. I-contest nyo lang sa Makati. Dadalhin nyo itong ticket. Gusto ko munang makarap yung enforcer mo. Sige pa. Umabsent sa trabaho, tapos magko-contest ka. Ganito, magko-contest kayo Lunes, magpapile kayo, Nandito Friday ha. tapos mag-i-schedule. Kung ilang beses kang umabsent, magpagawa ka ng certification doon sa opisina mo. Sisingilin natin sa enforcer. Tawakan nyo lang to kasi ito yung ano nyo ha. Tawakan mo to kasi pag nagko-contest kayo ito yung papakita nyo. Ito pala siya. Sa harapan ng team leader mo, sasabihin ko sa'yo, ipinagbabawal na nakatsinelas sa rider, sa nagmamaneho. Sa angkas, hindi. Wala pa ako nakikita ang ano sir. Na meron Yun na ay ganun. Oo. iniisip mo lang na labag sa batas yun. O kasi sir, ang inisip ko sir, kasi hindi rin safe sa passenger sa back ride. Alam mo, keso maganda ang intention mo dahil hindi legal, illegal. At ayun na nga mga kabagis, no? Babasahin ko lang po yung official statement na inilabas ni Colonel Nebriha sa kanyang Facebook page. And I quote, ito po yung kanyang sinabi: "Ilabas mo ang batas na nagtatalaga sa iyo ng kapangyarihan na pagbayarin ng enforcer namin ng isang araw na sweldo ng hinuli nila. Baka usurpation of authority ka boy para iutos at ipilit sa enforcer namin yan. Kung may problema ka sa huli namin bilang dating pulis at miyembro ng HPG, alam mo dapat ang adjudication, nire-resolve yan at wala kang karapatang pakialaman huli ng enforcer namin. Kapag mali ang enforcer namin, yaan mong yung hearing officer. Maresolusyonan yan at di ikaw. Kung gusto mong mag-hearing officer, mag-apply ka sa MMDA at di yung nagpapasikat ka sa YouTube." Ito na nga yung medyo below the belt na naging statement ni Colonel Bong Nebriha. "Marami ka bang views? Malaki na ba ang kita? Pagpondo na ba sa eleksyon? Huwag mong gamitin ang mga pobreng enforcer namin
sa pamumulitika mo. Ginamit mo lang ang riding community para sa political advancement mo. Pwede ba? Wala ka pang isang salita. Sabi mo sa enforcer namin, bayaran niya lang, di mo na siya iba-viral sa video mo. Nakiusap pa siya, nakiusap pa sa'yo at umuo ka naman kasi may pamilya din yung enforcer. Tapos in-upload mo pa rin para magpasikat. Yan ba ang tatakbong party list? Walang isang salita. Gamitin mo, galing mo. Huwag ibang tao. Minsan mo pang ulitin yan sa MMDA officer namin. Kahit hindi sa EDSA, maghanda ka ng abogado mo. But wait, sabi niya nga, there's more. Pinag-uusapan na ng MMDA legal team anong pwedeng ikaso sa pakikialam mo sa trabaho ng enforcer namin. So yun na mga kabagis, no? Ayun po yung naging statement ni Colonel Nebrija dun po sa nangyaring kumusyon between sa mga MMDA officer at dun nga po kay Colonel Busita nung nasita sila pagdating dito po sa pag-i-issue ng ticket dun po sa backrider na mga kabagis, no? Nagbigay din po ng statement itong si Colonel Busita pagdating dun po sa issue na nangyari sa kanila between sa MMDA. At meron din po tayong mga video clips dyan pagdating po dun sa naging komento ni Colonel Busita sa statement na ibinigay ni Colonel Nebrija. At mapapanood po natin yan sa video. By the way, doon sa accusations ni Colonel Nebrija sa akin, ang masasabi ko lang kay Colonel Nebrija, Sir, wala akong personal na dahilan para magkaroon tayo ng misunderstanding na katulad nito. Ang masasabi ko lamang po, talagang hindi po ako papayag na maaabuso ang sinuman at sa abot po ng aking makakaya, sir, ay ipagtatanggol ko ito. At kung nakikita mo, sir, na ako naman ay may yung bang lampas o may mali, ay di ano po, katulad ng nabanggit nyo, sir, nasasampahan ninyo ako ng kaso. Pinakamaganda po siguro talaga, sampahan po ninyo ako ng kaso kung naniniwala po kayo na kayo ay tama at mali ang aking estilo nitong aking ginagawa kaugnay po sa advokasya. Gusto ko lang po ipaunawa sa inyo, sir, na we are public servants. We are public servants. Maaring magkaiba lang po tayo ng estilo. Kaya ganito, humantong tayo sa ganito. But then, wala po akong alam na dahilan para banggain kita. No po, nire-respeto kita, sir. At yun lamang po. Sa lahat po ng ating mga kababayan, mga kapatid na motorista, paulit-ulit ko po sinasabi ito. Basta tama, kampi-kampi tayo. Basta tama. At ayun na mga kabagis, no? Hati ang naging opinion ng mga riders at ng sambayan ng Pilipino pagdating po sa issue na ito. May mga tao na sumusuporta po kay Colonel Busita at meron din naman po syempre yung sumusuporta kay Colonel Nebrija. Pero kung atin pong hihimay-himayin ang sitwasyon sa nangyari nga pong ito between sa MMDA doon po sa backrider na na-issuean ng ticket at kay Colonel Busita, ito po yung aking personal na opinion lamang mga kabagis, no? Ang pagiging backrider or OBR po sa motorsiklo kumpara po sa pagiging passenger sa four wheels na sasakyan ay malaki pong diferensya. Unang-una po, pag ikaw po ay isang pasahero ng four wheel na sasakyan, ay wala pong magiging epekto ito sa dynamic ng sasakyan, which is hindi ito makaka-apekto sa movement, sa acceleration, sa deceleration. Pero malaki po ang pagkakaiba pag ikaw po ay isang backrider or OBR na isang motorsiklo. Dahil po sa mga riders, alam natin yan. Dahil po ako, riders din po ako. Alam natin yan na pag ang OBR natin or ang backride natin, no, ay hindi sumusunod sa dynamic ng motorsiklo, ay naaapektuhan ang movement or ang paggalaw ng motorsiklo natin habang tayo tumatakbo. Example po yan mga kabagis, no?
pag ang backrider po natin, let's say tayo po ay lumiko at ang backrider natin ay kumukontra, ay nagkakaroon po ng malaking impact yan. Nahihirapan po tayong iliko ang sasakyan dahil nga po ang backrider natin ay kontra. So, sa akin pong personal na opinion, pagdating po sa issue na ito, maganda po ang advokasiyang isinusulong ni Colonel Busita at saludo po ako sa pagtulong niya sa mga pobre nating mga riders na kung minsan ay naaapi ng mga traffic enforcer. At malaki po ang naitutulong ni Colonel Busita para i-educate po ang ating mga riders kung ano po ang kanilang mga karapatan pagdating po sa road safety, ano po ang kanilang karapatan sa kalsada, at yung mga tulong na ibinibigay niya pag meron pong mga taong nahuhuli ng mga tiwaling traffic enforcer, ay malaking saludo po ako dyan. At kung sakali man pong tatakbo siya bilang isang party list or congressman sa darating na eleksyon, ay malaki pong tulong sa mga riders ang magiging advokasya niya pagdating po sa kanila. But in one point, sa puntong pagtitikit po sa backrider, meron po kasi tayong tinatawag na PPE or Personal Protective Equipment. Pag ikaw po ay sumakay sa motorsiklo, ang mga PPE na tinatawag ko po ay ang helmet, ang mga gloves, kneecaps, at mga elbow caps, at mga protective vest po. Napaka-importante po niyan sa riders. Ganun din naman po, pag may backride kayo, kailangan po magsuot din po sila ng kanilang PPEs. Which is, kung nakasapatos ang riders, kailangan syempre din po, ang backrider po, nakasapatos din. Dahil once na pag ang aksidente ay nangyari, hindi naman po natin pwedeng sabihin na pag na-aksidente ang isang riders, yung backrider niya exempted. Dahil iisang flow lang po yan or isang dynamic lang po yan. Magkasama po sila sa sasakyan. At ayun nga mga kabagis, no? Sa puntong ito, sinusuportahan ko po yung advocacy or yung policy na in-implement ng MMDA na kung saan kailangan ang rider at ang backrider or ang OBR pag sumakay ng motorsiklo, magsuot sila ng PPE nila or yung protective equipment. Hindi lang po ang helmet, kasama na rin po dyan ang sapatos. Once again, maraming salamat mga kabagis at nakarating po kayo sa dulo, hanggang sa dulo ng ating reaction video na ito. And once again mga kabagis, no, kung hindi ka pa po nakasubscribe sa channel ni Jobilito TV Official, ay hit nyo na po ang subscribe button at ang notification bell para maging updated pa po kayo sa mga darating nating reaction video. Once again, this is Jobilito TV Official. Maraming salamat po. God bless. And I always say, peace. Bye-bye.